Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pagkikinig mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Alpha Cruz Alteros, at sa pangalan ni Lou de los Reyes, inanyayahan ko po kayo na samahan kami sa isang oras na talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Dalangin po namin na kayo ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Bago po ang lahat, nais ko pong ibahagi sa inyo ang talatang masusumpungan sa Matthew 6 verse 33 na nagsasabi, "Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito." Mga kaibigan, ito ay isang napakagandang pangako ng Diyos na kung unahin lamang natin siya sa pagising natin sa umaga at before tayo matulog sa gabi, tiyak ay ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na naaayon lamang sa kanyang kalooban. Ang programang ito ay pinagkaloob sa inyo ng Adventist World Radio. Ito po ay araw-araw alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At kayo po ay aming inanyayahan na sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Nais din po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia. At kung kayo po ay may mga katanungan o naman po ang gusto ninyong iparating sa amin, tumawag or mag-text lamang sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 sa Globe, at sa Smart naman ay 0968-8536-607, 0968-8536-607. At ang ating toll-free number ay 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines, sa ating email at connect@adventist.ph, and you can also follow us sa ating YouTube channel sa Adventist World Radio North Philippines, and you can also access our free online lessons sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa unang bahagi, makakasama pa rin po natin si Ma'am Michelle Salas na isang registered nutritionist, dietitian ng Adventist Medical Center, Manila. Sa pagtalakay sa paksang, "Can we eat too much?" Ibigay po natin ang panahon sa kanya. Maligayang pagbati at maligayang pagbabalik dito po sa ating programa, Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio. Can we really eat too much? Yan po yung katanungan natin at gusto din nating sagutin. Ito, diretsahan na po. Dapat po ba sobra yung ating pagkain po ng ating mga sugar o matatamis na mga pagkain? Siyempre, ang sagot po niyan ay hindi. Lahat po ng mga pagkain, lalong higit kahit po man po ito ay nagbibigay kabutihan po sa ating katawan o kalusugan, kailangan pa rin po natin in moderation at kontrolin. At may mga bagay o mga pagkain na dapat talaga limitahan. At yun na po yung ating pagkain ng mga sugar. Nang nakaraang talakayan po natin, nabanggit natin yung isang experiment, isang research po, na kung saan yung ating pong sugar ay ito po ay nagsisilbing pagkain ng ating mga bakterya. Kaya naman po, nanghihina po yung ating resistensya pag sobra po tayo sa ating sugar o mga asukal, matataas sa asukal, matamis ng sobra yung mga kinakain po natin. At alam niyo po, pag tumaas po ng 120 milligrams per deciliter po yung blood sugar levels po natin, yung ating pong white blood cells, yung abilidad niya para makapatay, ma-destroy po itong mga bacteria na to, ay nababawasan into 75%. Napakalaki po niyan dahil halos more than half po ay talagang
nanghihina yung ating resistensya. At alam niyo po ba, for 6 hours, 6 na oras po, yung vitamin C po sa ating pong white blood cells na kailangan po para lumakas po ito, ay naabot niyo po yung 50 times concentration ulit bago po makapag-produce yung ating katawan o magamit po nito ng ating katawan. Alam niyo po, kung kayo ay mahilig sa sino po bang mahilig dito sa ice cream? Yung ating pong familiar o favorite na Rocky Road na ice cream, ito po ay mayroong 50 grams na teaspoon per serving. Per teaspoon po ito meron na po agad 50 grams na ating asukal. So, gaano na lamang po kung tayo ay kumakain, hindi lang po kung ano yung klase na kinakain natin, pero gaano din kadami yung kinakain po natin na pwedeng maging dahilan sa pag-shoot up o pagtaas ng ating blood sugar. So, i-check po. Mahalagang i-check po natin yung sugar na kinakain po natin. So, what is high per 100 grams is pag sobra po tayo sa 15 grams yung kinakain po natin. Pag medium naman po, per 100 grams, 5 and 15 grams. Between 5 to 15 grams. Pag mababa po ito, masasabi natin, consider natin yung mababa sa sugar or sa asukal, 5 grams and below. Pababa po, 5 grams and below. Medium, 5 to 15 grams. Then over 15 grams, that is already high. Tandaan po natin na yung amount po na kinakain natin, whatever yung ano pong particular, may epekto po yan kung gaano kadaming sugar yung nasa saturate o naiipon po sa ating katawan. Depende pa po kung ano po yung pinagkunan natin. So, imagine niyo po, kung kayo ay mahilig kumain ng mga processed na mga pagkain, mga products, tingnan po natin yung nutrition facts, silipin po natin. Kasi po, yun po yung purpose yan para magamit po natin, maging matalino po tayo sa pagpili. At tingnan po natin, may mga nakita tayong mga numbers nun, and nakita po natin yung sugars, like halimbawa 65 grams. So, kasaan po ito kabilang? So, sa medium, low, medium, or high na po ba? So, syempre nasa high na po siya. So, may mga added sugar pa po yan. So, ito po ay maaaring i-consider natin may mga po tayo limitation lamang. So, may kita na po agad natin na, it's a no-no. Hindi po dapat na natin kunin itong mga to. So, tingnan din po natin yung mga ingredients. Ang kanila pong kakasunod-sunod ng ating mga ingredients, ano po yung pinakamarami o pinakamalaking amount, ayun po yung nauna. Halimbawa po, yung sa mga inumin, water, tapos yung kasunod po nito agad ay sucrose, glucose, high fructose, corn syrup. So, ito po ay delikado kasi pag nasobrahan po tayo ng inumin na ito, ay talagang diabetes ang abutin po natin. Dahil in percentage ng water, ay puro asukal po talaga lahat. Mas maganda, piliin po natin kung ano yung mas mababa at kung kaya talagang maiwasan na. Sino po mahilig dito sa donut? Ayan po, for every 1 piece of donut, meron pong 6 and 3/4 teaspoon po ng asukal meron ito. Ayan. So, ingat-ingat po tayo mga kaibigan, mga kapatid. So, meron po tayong mga hidden source din po ng ating mga sugar. Mga nakatago na hindi natin akalain na, mataas pala ito sa asukal. So po, sino po mahilig dito sa mga tsokolate? Ayan po. So, yung at kanyang 30 grams, meron na po agad itong 14 teaspoon na ating sugar. So, sinatawag po nating mga sugar-rich na mga pagkain per milligrams. Sino pong mahilig sa biscuits? Ayan po, yung mga sinasawsaw pa yan sa gatas Yung isang peraso po niyan o 65.5 grams ng biscuits, pag kinain mo, 21.8 milligrams na po agad yung makukuha po nating sugar. Sino pong mahilig dito sa mga tsokolate, yung mga branded pa yan. Yung isang peraso po niyan is 15 grams na po agad ng sugar. Yung mga tsokolate na halos yung, parisukat, yan, isang peraso o 3 peraso po niyan. 40 grams po yan is 24 tablespoon na po makukuha natin. Kung makakain pa ito ng isang peraso, isang buo, di ba po? So, napakadami, napakataas po ng sugar content po niyan. Ayan po. So, sa mga inumin naman, even po yung mga milk, yung mga gatas, yung mga yogurt, yung chocolate drink. So, mataas din po yan sa sugar. Ingat-ingat po tayo. Sino po mahilig sa soft drinks? Ayan po. So, isang soda na 330 ml, meron na po agad itong 31 grams na hidden sugar. Nakatago pa po ba? O parang isang tip pa lang ng inyong dila, pag-touch po o pagdikit po nito sa mga inuming ito ay sobrang tamis na po talaga, na malalasahan naman po talaga natin. Yung orange po na soda,
330 to 350 ml, 26 grams na po agad na asukal. Yung ating pong dark na soda, yung mga medyo itim na bumubula-bula, ayan po, 34.5 grams naman po ng sugar. Napakataas po, napakataas. Sino po mahilig dito sa mga milk powder, yan po, yung iba pinapapak, napakataas din po yan sa sugar. So, pansinin nyo sa ingredients, skim milk, kasunod yan, sugar na po agad. Ayan po, peanut butter, yung isang 2 tablespoon, 2 kutsara na peanut butter, 3 grams po ng ating sugar, meron na po ito. Tomato sauce, meron pa din po yan, kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga pagluluto po o paggamit po ng mga ganitong sangkap. So, 2 grams po sa per 1 tablespoon. Minsan isang pakete, isang kilo, di ba po? Ayan, so yung granola, mga cereals po natin, yung mga nag-exercise, before exercise, kinakain po ito. Tandaan po natin per half cup nito is 11 grams na po ng sugar. Yung ating pong corn cereals, yan, pag breakfast, half cup po nito is 5.8 grams na po agad. Ayan po, so for every sip, it counts. Ayan po, kung kayo ay uminom ng soft drinks, 16 ounces, kayo po ay kailangan yung mag-exercise. Halimbawa po, jumping rope, kailangan po in 20 minutes para po ito burn. Kung gusto nyo uminom ng soda na 20 ounces, kailangan nyo 30 minutes na jumping jack po. Kaya nyo po ba yon? Tuloy-tuloy. Ayan po, sumakailang jumping jacks kaya kayo nun. Kung kayo ay inom ng 32 ounces, mga sports drinks, 20 minutes po na jogging or running. Pero kung kayo po ay water, kayo po ay champion na talaga. Na kayo po ang panalo na. Dahil wala po kayong kailangang i-burn. Dahil yung ating water, wala po siyang calorie and very healthy, very friendly sa ating katawan. Ayan po, pangtulong pa para matanggal yung mga toxin sa ating katawan. Ayan po, so sa mga kabataan po, ayan, lalo na po sila po yung mas prone para sa habang at early age po, no, kailangan pigilan na po natin sila bago pa ma-expose sa addiction sa mga matatamis. Ayan po, mas maganda na matrain na po agad sila. Ingatan din po yung ating mga kabataan ngayon. Ayan po, so save kids from sugar, tooth decay, yung obesity habang bata pa, yung mga chronic diseases, ingatan po natin yan. So meron tayong milk tea ngayon, pero paano kung maging milk teeth? Di ba po? Ayan, so ayaw po natin mangyari. Sugar away para iwas po tayo sa mga tooth decay o pagkasira po ng ating ngipin. So ano po yung magandang balita? Meron po tayong mga tinatawag na natural sweetener. Itulad na lamang po ng ating mga prutas. Ito po napaka fresh, guilt-free na yung tamis nito, lalo na yung ating mga saging, yung ating mga pongkan, yung mga oranges, yung apple po natin, napakayaman po yan sa natural sweetener o pampatamis po natin na pwede natin gawing fruit drink. So, pinaka-best choice pa rin po natin, syempre, tubig. Pero if you are nag-crave po kayo sa something po na may tamis, pwede po natin gamitin yung ating lemon, patakan po natin, o kaya naman pwede natin gumawa ng shakes, mga fruit shakes, fresh fruit shakes, hindi po yung mga powdered or pwede naman po yung ating mga fresh fruit juices, o kung ayaw natin matanggal yung fiber, mga smoothies na pwede po natin gawin. Or syempre, pinaka-the best pa rin, kainin natin as is. So, drink water when you are thirsty. Kapag too much din po, katulad ng sa maalat, kapag too much din po ng tamis ng ating katawan, mas kailangan pa po nating uminom ng mas marami pang tubig para at some point madilute, pero not totally madilute po lahat. Sabi nga po sa Proverbs 25:16, if you find honey, eat just enough. Too much of it and you will vomit. Ayun po yung sabi, yung bigay din po na wisdom sa atin na ating Panginoon. So, ang tanong sa can we eat too much? Pwede ba tayong kumain ng sobra? Hindi po ang sagot doon. Just eat enough. Kung ano lang po yung sapat at kung ano lang po yung tama. Lagi po natin stand po tayo, maglagay po tayo ng limitation sa mga kinakain po natin. Wag lang sige po tayo ng kain. So, yung pinaka-prescription po rin po natin, syempre yung mga
fresh fruits kung gusto po natin, nag-crave talaga tayo ng matatamis, and sa ating po mga lutuin, mas iwas na lang po tayo sa paggamit natin ng mga table sugar. Instead po gamitin po natin yung ating mga fresh na mga fruits na bilang pampatamis, lalo na po kung kayo ay madalas kumain ng saging, yung lakatan po o kahit anong uri po ng lakata ng saging. Yan po ay magandang sweetener po sa ating mga pagkain. Like kung gusto nyo mag-bake na ng mga bread, yan po, banana bread, ayan po, yan gamitin po natin yung mga fresh fruits po natin at i-maximize po natin. Sabi po dito, the biggest trend I see is a back to the basics approach, getting away from highly processed foods and the back to whole foods. Kasama din po yan sa sugar o sobrang mga tamis na mga pagkain. Kung noon, napakasimple lang po kung paano natin ihanda yung ating mga desserts, yung ating mga pagkain, yung ating mga inumin. Pero ngayon, sobrang pakomplikado. Kaya ilang araw pa lamang, magigain na agad tayo ng timbang, nataas na po agad yung ating blood sugar dahil po sa ating po mga kinakain. Pero balik daw po tayo sa original diet natin, which is whole foods. Yung mga pagkain na wala po talagang mga label, no? So, mas maganda yung food as grown, as is po siya natin kakainin. Yung apple po natin, yung even hindi po lang man po sa mga prutas, so sa mga gulay din po natin. Pwede din po siyang source ng ating sugar. So, sabi po na sa Ministry of Healing ni Mrs. Ellen White, in the choosing man's food in Eden, the Lord showed that was the best diet in the choice made for Israel. He taught the same lesson, which is the original diet. Yung fruits, yung legumes, yung ating vegetables. Yan po yung dapat nating i-maximize. Fruits and vegetables to prevent illness and disease. So, lahat po yan piniprescribe sa atin. Walang exemption po yan. And you can refill unlimited. Not unless yung mga special condition na existing condition o mayroon na po mga sakit like diabetes. Syempre po, pagdating sa kahit sa prutas man yan, kahit fresh man po siya na source, pero limitado pa rin po yung pagkain o inaalaw po natin mga prutas sa kanila. At syempre, magandang samahan pa rin po talaga ng pag-exercise. So again po, kapag tayo ay namimili, mas iwasan natin, no? Matuto po tayong basahin yung ating mga nutritional facts. Yun po yung purpose niyan. Sayang naman po yung mga nakalagay kung hindi po natin magagamit. Yan din po is to inform us. Ayan po, wag po tayo magpapaloko, magpapadaya. Basahin po natin at gamitin po natin sa tama. At ganun din po sa mga inumin, kung kaya talaga na nag-crave nga kayo, aside sa lemon, pwede din po kayo uminom ng mga fresh, like yung mga buko juice, yung mga fresh juice, pineapple juice, pwede po natin gawing mga juices itong mga prutas po natin. At syempre, ang pinaka-best na inumin pa rin, sabi nga po, the beverage or the drink for the wise men is water pa rin po talaga. No toxins, calorie-free talaga, and talagang it helps para po sa ating katawan kasi kinocomprise po yan mostly po 70% ng ating katawan is tubig. So, i-maximize po natin yan. Pero kung if it has added nga po, sabi po nila, wag mong sipsipin, wag mong inumin yung calories mo. Sapat na nakuha natin yung calorie intake natin sa mga solid foods o yung mga kinakain po natin. So, nawa po, sama-sama po nating i-apply ito sa ating tahanan, sa ating mga, i-share po natin sa ating mga kaibigan, kapatiran, sa mga mahal po natin sa buhay para sama-sama po tayo maging malusog. Dalangin ko po na marami po tayong natutunan at i-apply po natin ang mga ito. Susunod po na mga talakayan po ay bibigyan pansin pa po natin ang mga ganitong usapin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Michelle, sa mga karagdagang kalaman tungkol sa kalusugan. Mga kaibigan, nawa po ay nakakuha tayo ng aral at may apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na ang lahat ng sobra ay masama rin sa ating katawan, kahit ito po ay masustansyang pagkain pa. Dapat po nating tandaan na ang lahat po na ating ini-intake or ang ating kinakain para sa ating katawan ay dapat balanse lamang. Kung mayroon po kayong katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang 0917-1742-777, 0917-1742-777 sa Globe, at sa Smart naman ay 0968-8536-607, 0968-8536-607. Ang ating toll-free number ay 1-800-132-20196,
1-800-132-20196. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Maaari ka rin mag-send ng message sa ating email ad sa connect@adventist.ph, and you can also follow us sa ating YouTube channel sa Adventist World Radio North Philippines. And you can also access our free online lessons sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahagi pong ito, pakinggan naman po natin ang mensahe ng awitin. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapagpakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay na walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Maraming salamat po sa mensahe ng awit na ating narinig. Mga kaibigan, magpapatuloy na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makakasama pa rin po natin ang outgoing president ng ating tanggapan dito sa North Philippine Union Conference na si Pastor Romeo Mangiliman sa pag-aaral sa paksang Daniel Views the Future. Ibigay po natin ang panahon sa kanya. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sa oras na ito, ang ating bigyan ng pansin ang pabalita na binigay ng Diyos sa magitan ni Daniel. Ang aklat ng Daniel ay pinagkaloob ng ating Panginoon. At ito ay isang prophetic book. Ano pat yung mga
bagay na mangyayari ay binanggit na ng ating Panginoon kay Daniel at sa pamamagitan ng kanyang interpretasyon sa panaginip ng hari na si King Nebuchadnezzar, ngayon ay ibinigay ng Diyos ang pabalita at eksaktong-eksakto na nangyari ayon sa kasaysayan. Kaya nga ang aklat na ito ay maintindihan natin ang prophetic plan ng ating Diyos. Nanupat ang kasaysayan ay hindi maaaring baguhin. Maaring ang future ay pwedeng mabago, pero ang kasaysayan ayon sa binanggit ng ating Panginoon bago pa nangyari ay nagkaroon na ng ulat sa magitan ng lingkod ng ating Panginoon. Tingnan natin ngayon ang Kapitulo 2 ng aklat ng Daniel. At ang wika ng versikulo 1, sa 2 taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip, ang kanyang espiritu ay nabagabag at hindi na siya makatulog. Nang magkagayoy, ipinag-utos ng hari na tawagin ang mga salamangkero, mga engkantador, mga manghuhula, at ang mga kaldeo upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip, kaya sila'y dumating sa harap ng hari. Subalit, inamin ng mga marurunong na mga lalaki doon sa Babylonia ay hindi nila kayang bigyan ng linaw o ng interpretasyon ang panaginip ng hari. Ang suliranin dito, ang panaginip ng hari ay kanyang nakalimutan. Kaya nga, hindi maaring bigyan ng interpretasyon ng mga marurunong sa Babylonia ang kahulugan ng panaginip ng hari. Kaya nga, nagalit ang hari ngayon. Ang sabi niya, kapag hindi nyo ipinagkalob sa akin ang kahulugan ng aking panaginip, kayong lahat ay mga mamatay. At ang sabi pa ng hari, ayon sa versikulo 5, sinagot ng hari ang mga kaldeo, tiyak ang salita mula sa akin, kapag hindi ninyo naipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y pagputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Kaya ito ngayon ang sinasabi ng hari at ilang beses ngayon na sila ay sumagot sa hari, subalit ngayon hindi kayang ipaliwanag nila ang panaginip ng hari. Kaya nga, walang maaring magawa ngayon kundi papatayin ang lahat ng mga marurunong doon sa Babylonia at kasama si Daniel at ang kanyang 3 mga kasama. At ang wika ng ating Biblia sa versikulo 14, nang magkagay maingat at mahinaon sumagot si Daniel nung siya ngayon ay humarap na sa punong kawal na si Aryok. Nang magkagayoy maingat at mahinaong sumagot si Daniel kay Aryok na punong kawal ng bantay ng hari na lumalabas upang patayin ang mga pantas ng Babylonia. Sinabi niya kay Aryok na punong kawal ng hari, bakit madalian ang utos ng hari? Ipinaliwanag ni Aryok ang pangyayari kay Daniel. Kaya't si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang may paalam sa hari ang kahulugan. Kaya nga ngayon, huwag munang sanang gawin ang utos ng hari, kundi bigyan ako ng konting panahon at ang aking mga kasama na humingi ng tulong sa Diyos na aming pinaglilingkuran at ipapaliwanag ang panaginip ng hari. Kaya ang sabi ng ating Biblia, pumasok si Daniel sa kanyang bahay at pinaalam ang pangyayari kina Hananias, Misael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag
mamatay na kasama ng ibang mga pantas ng Babylonia. At ang hiwaga ay ipinahayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. At sinabi ni Daniel, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Kaya nga, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon na wala magagawa si Daniel, kundi siya ay lalapit sa Diyos kasama ng kanyang mga kaibigan upang ipaalam ng Diyos ano ba ang kahulugan ng panaginip ng hari. Kaibigan, walang pagsala na tayo ay napapaharap kung minsan sa mga suliranin, sa mga hamon sa buhay. Bakit hindi tayo lumapit sa Diyos? Ang Diyos na ating manalalang, ang Diyos na ating manunubos, na kapag ka ang kanyang mga anak ay lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong, ang ating Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Kaibigan, sa maraming pagkakataon, yung mga banal na naulat sa Biblia at maging ang mga karanasan ng ibang mga tao, kanilang pinapatunayan na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, sabihin natin ang ating mga suliranin, sabihin natin ang ating mga pangangailangan, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. At ang wika ng ating Biblia, ayon sa kanyang sinabi sa Diyos, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa Kanyang mga anak na may takot sa Kanya. Ang Biblia ay gumamit ng salitang takot sa Kanya. Ang pinanggalingan nito ay reverence, paggalang. Hindi yung takot ka na ikaw ay mamamatay kung anong mangyayari na hindi maganda. Hindi yun ang sinasabi ng ating Biblia, kundi ang sabi sa Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Kaya nga, yung karunungan na nasa kay Daniel ay galing sa Diyos. At ang sabi pa ng ating Biblia ayon kay Santiago, ang sino man ang kulang ng karunungan o yung wisdom, humingi sa ating Panginoon at ang ating Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Ito pang sabi ng ating Biblia, kung anong ibig sabihin ng karunungan o yung sinasabing paggalang, yung sinasabi natin na yung takot, reverence, sa 8:13 ng Kawikaan. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan at ang masamang pananatili ay aking kinasusuklaman. Sa mga tuwid, ang isang taong may takot sa Diyos, siya'y suklam na suklam sa kasalanan. Ayaw niya ang kasalanan. At ang sabi nga sa English, ang sinasabi ng kapitulo ito at bersikulo, ang wika, the fear of the Lord is to hate evil, na hindi mo gusto yung masama, ayaw mo yung kasalanan. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga, sapagkat si Daniel ay sumusunod sa Diyos, may takot sa ating Panginoon, na kasama ng kanyang 3 kaibigan, pinaalam ng Diyos sa kay Daniel ang kahulugan ng panaginip ng hari. Kaya nga, kanyang pinuri ang Diyos sa sabi sa versikulo 21, siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan, siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari, siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ang kaalaman sa may pag-unawa. Kaibigan, napakaganda itong sinasabi ni Daniel na galing sa Panginoon, ang Diyos ang naglalagay ng mga hari, ng mga presidente sa mga bansa, at ang Diyos din ang nag-aalis.
Maaring itanong natin, paano yung masamang mga hari? Pinaintulot ng ating Diyos. Pero kapag kasukdulan ng kanilang ginagawa at nakasamaan, ang Diyos ang siyang nag-aalis. Katulad ang nangyari kay King Saul ng Israel, inalis ng Diyos ang pagiging hari sa lalaking ito. Kaya nga, pinuri ngayon ni Daniel ang ating Diyos. At pagkatapos ngayon si Daniel ay kanyang sinabi kay Aryok kung ano ang kahulugan ng panaginip, kanyang sasabihin sa hari. Kaya ang sabi sa versikulo 26, sinabi ng hari kay Daniel na ang pangalan ay Belteshazzar, kaya mo bang ipaalam sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan nito? Si Daniel ay sumagot sa hari, walang pantas mga engkantador o mga salamangkero man ang magpapakita sa hari ng hiwaga na hiningi ng hari. Subalit, ang sabi nga sa versikulo 28, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. Sa mga tuwid, bago niya ibinigay kay Haring Nebuchadnezzar ang kahulugan ng panaginip, ay pinuri muna ni Daniel ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran at itinuro sa hari ang tunay na Diyos. Kaya sabi sa 29, tungkol sa iyo o hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At siya na naghahayag ng mga hiwaga ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. At ang wika sa 31, ikaw ay nakamasid o hari at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang ay tumayo sa harap mo at ang anyo nito'y kakilakilabot. At ang wika ng lingkod ng Diyos na ito, yung rebulto na nakita ng hari ngayon, na ang kanyang ulo ay yari sa ginto, ang kanyang dibdib at mga bisig nito ay pilak, at pagkatapos ang tiyan na mga hita nito ay tanso, ang mga binti nito ay bakal, at ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad o yung putik o clay sa wikang English. At pagkatapos ang wika, sa versikulo 34, patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto, sa mga paa nitong bakal at yung clay, at dinurog ang mga ito. At magkagayay ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga giikan sa taggaraw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, anopat hindi natagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Kaibigan, narito ang panaginip ng hari at binigyan ng Diyos sa magitan ni Daniel ang kahulugan nito. Ang wika, ikaw ang ulong ginto. Sa makatuwid, yung ulong ginto sa rebultong ito na nakita ngayon ng hari ng Babylonia, ang ginto ay sumasagisag ngayon sa Babylonia. Ayon sa kasaysayan, noong petsang 605 BC hanggang 539 BC, naghari ang Babylonia sa buong daigdig. Kung papaano sinabi ng Diyos kay Daniel na ikaw ang wika, ang ulong ginto, at nangyari nga. Subalit, pagkatapos ngayon ng 539 BC, naghari naman ngayon ang mas mahina na ang wika. Ito ay ang ibang kaharian, walang iba kundi ang Medo-Persia.
sapagkat may pangyayari noong yung tubig papunta ngayon sa Babylonia ay pinadaloy sa ibang daan ni Cyrus the Great. At sa magitan nito ngayon, napasok ang Babylonia at natalo sa labanan ang Babylonia, kaya ang naghari sa pangalawa ay ang Medo-Persia. Nagsimula noong 539 hanggang 331 BC. Subalit noong 331 BC, yung pangatlong kaharian ngayon ay nagsimulang maghari, natalo ngayon ang Medo-Persia sapagkat sa pangunguna ni Alexander the Great ay naging isang malakas na kapangyarihan. Ang pangatlo, walang iba kundi ang Grisya sa pangunguna ni Alexander the Great. Subalit, bagamat ngayon ang Grisya ay napakalakas, noong petsang 331 BC, ito ngang Grisya ay naghari hanggang 168 BC, sumunod naman ngayon ang Roma, ang pagan Rome, sapagkat noong 168 BC hanggang 476 AD, napakatagal. Ang Roma, ang pagan Rome, ang siyang naghari sa buong daigdig. Ito ay kumakatawan ngayon sa bakal na legs, ayon sa sinasabi ng ating Biblia. At yung ngayong talampakan magkahalong putik o luwad at bakal ay pagkatapos ngayon ng sinasabing pagan Rome, ay humina ang pagan Rome na ito. At pagkatapos nahati ngayon sa 10 kaharian ang pagan Rome. Walang iba kundi ang mga bansa sa Europa na ang Alemani, ang Germany sa ating panahon ngayon, Anglo-Saxon, ang Great Britain, ang Burgundians, ito ang Switzerland, ang France, ito ang France, ang Heruli ay nasira ito, at gayon din ang Lombards ay ang Italy, ang Ostrogoths ito ay nasira, ang Sueves ay Portugal, ang Vandals ito ay nasira din, at pagkatapos ngayon ang Visigoths, walang iba kundi ang Spain. Kaibigan, kung papaano ang mga daliri ay hiwa-hiwalay, ganun din ang mga bansang ito ay nagkahiwa-hiwalay, ang sinasabing Roman Empire. Kaibigan, sinikap ng maraming mga nanunungkulan na i-unify o ang Roman Empire na ito ay pag-isain nila, magkaroon ng pagkakaisa. Subalit ayon sa sinabi ng ating Diyos at ipinakita sa panaginip ng hari ng Babylonia, ito ay nangyari kailanman, ay hindi na maaring magsama-sama pa ang mga bansang ito. Sinisikap ng ibang mga naghari katulad ni yung nanguna sa Germany, si Hitler, ay hindi rin nagkaisa ang Europe. At ang wika sa atin, pagkatapos ngayon ay merong isang bato. Ang batong ito, ang wika, ay hindi gawa ng kamay. Ang wika sa versikulo 34, patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Ano ba itong batong ito? Kaibigan, walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoon. Magkakaroon ng wakas ang lahat ng mga kaharian sa lupang ito, at ang kingdom ng ating Panginoon ay maghahari sa buong daigdig, hindi lamang sa ating daigdig na ito, kundi pa naman sa lahat maghahari ang ating Panginoon. Tatapusin ng ating Panginoon ang lahat ng mga kaharian sa lupang ito, sapagkat ang Diyos, ang nais niya, wawakasan ang lahat ng kasamaan ng mga bansa na naghari sa buong daigdig. Tungkol naman sa batong ito, sino ba itong batong ito? Ang wika sa ating Biblia sa mga awit, Kapitulo 118, versikulo 22 at 23, ito ang sabi ng Biblia. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato.
Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilalas sa ating mga mata. Sa makatuwid yung batong sumira sa larawan na yon o rebulto, walang iba kundi ang kaharian ng ating Diyos. Wawakasan ng ating Panginoon ang lahat na mga ito, sapagkat, kaibigan, hindi na magtatagal, muling darating ang ating Panginoon at ang mga nagahari sa lupang ito, kaibigan, wawakasan ng ating Panginoon. Kaya nga, wala na ngayong maghahari sa sanlibutan na ito na mga haring masama ang kanilang budhi o ang kanilang damdamin na nagbibigay ngayon ng kahirapan sa maraming mga tao, kaibigan. Ang ating Diyos, ang siyang maghahari sa buong daigdig. At itong sinasabi sa Daniel ay katulad din ng sinasabi sa aklat ng Apokalipsis 13:1. Tatapusin ng ating Panginoon ang paghaharing ito ng mga bansa o ng mga kaharian. Kaya ang sabi sa versikulo 34 ng aklat ni Daniel, Kapitulo 2, ang wika, patuloy kang tumingin hanggang sa mga natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto, sa mga paa nitong bakal at luwad at dinurog ang mga ito. Kaibigan, pagkatapos ngayon si Daniel ay naipagkaloob ang kahulugan ng panaginip ng hari ng Babylonia. Ang wika sa versikulo 44 ng Kapitulo 2, at sa mga araw ng mga haring iyon ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man nito iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawasakan ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay, at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak at ang ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Kaya nga, sapagkat ang lingkod ng Diyos na ito ay naibigay sa hari ang kahulugan ng panaginip. Ang sabi sa versikulo 47, sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, tunay na ang iyong Diyos ay Diyos na mga Diyos at Panginoon na mga hari at tagapaghayag na mga hiwaga, yamang naipahayag mo ang hiwagang ito. Nang magkagay binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at ng maraming malalaking kaloob, at kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapamahala ng lahat ng pantas sa Babylonia. Kaibigan, ito ang nangyari ngayon sapagkat ang Diyos ay ibinigay ang kahulugan ng panaginip sa magitan ni Daniel, at ang hari ng Babylonia ay pinuri ang tunay na Diyos. Kaibigan, tayo ba ay nagpapahayag sa ating pamumuhay na tayo ang nanampalataya sa Diyos na tunay? Nakikita ba sa ating mga buhay ang liwanag ng Ebanghelyo? Ang sabi nga ng ating Biblia, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Kaibigan, mahayag nawa sa atin na tayo ay manganak ng Diyos. Ang ating mga buhay ay nagpapahayag tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon. Bago tayo magtatapos ngayon, basahin natin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip
ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Napakabuti po ninyo. Inyong pinahayag sa amin ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, ang mga naghahari na kung minsan nagkakaroon ng kahirapan ang inyong mga anak, ang mga banal, wawakasan ng aming Diyos. At ang aming Panginoon ang maghahari ngayon, wala nang kasamaan sa mundong ito. Dakilan Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang hanap buhay o Diyos, pagpalain nawa po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng ating Diyos. Maraming salamat po Pastor Romy sa mga karagdagang kalaman tungkol sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, nalaman natin sa aklat ni Daniel na God is in control. Siya ang naglalagay ng mga hari at kumukuha sa mga ito. Mga kaibigan, we are so blessed na ang ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. And one day, He will establish His own kingdom at titibagin niya lahat ng mga kaharian dito sa lupa. Mga kaibigan, nawa po ay magpasakop tayo sa Kanya. Kung mayroon po kayong katanungan o naman po ang gusto ninyong iparating sa amin, tumawag lamang o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 sa Globe, at sa Smart naman ay 0968-8536-607, 0968-8536-607, at ang ating toll-free number ay 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines, sa ating email ad sa connect@adventist.ph, and you can also follow us sa ating YouTube channel sa Adventist World Radio North Philippines. And you can also access our free online lessons sa bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 59 verse 1 na nagsasabi, "Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig." Ito po ang tinig ng pag-asa. Bukas po muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Masdan mo kay gandang paligid, para bang nais niyang ipabatid na ang Diyos ay lagi nating kasama, at siya sa atin ay nakamasid.
Ito'y silbi kong ilaw, kalinga mo'y lakas sa aking bawat paghakbang. Ang pag-ibig mo'y di kayang tumbasan, pupurihin ka magpakailan paman. Dinggin mo ang awit ko mula sa aking puso para sa iyo. Walang kapantay pag-ibig mo, O Diyos, sa'yo inaalay ang awit ko. Dinggin mo ang awit ko mula sa aking puso para sa iyo. Walang kapantay pag-ibig mo, O Diyos, sa'yo inaalay ang awit ko. O Diyos, sa'yo inaalay ang awit ko. The Women's Ministries Department of the General Conference and Editorial Cephalies are glad to introduce the New Women's Bible, a priceless treasure that delivers the Word of God to a woman's heart. This Bible features lots of resources especially developed by women for women that really makes it unique and most desirable. You will be able to study and better understand the Scriptures with the introductions and outlines of each book of the Bible. You will learn about the most important women of the Bible, their trials and victories, strengths and weaknesses. You will find many notes and commentaries that appeal to a woman's interest and highlight the wonderful ways God can touch and use them in these times. You will enjoy colorful illustrations of well-known women of the Bible, along with a description of their character and lessons we can learn from their lives. You will be thrilled with the special Bible studies that present biblical truths in a practical and powerful way. You will also find maps, charts, promises, and many other tools that will contribute to your spiritual growth and encouragement. The New Women's Bible comes with 4 different covers and features the New King James Bible version. You can purchase it for yourself and also for the ones you love. It's also an excellent gift to the ones you want to share your faith with. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.